Gloria ng Puwi. Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod, Denson Tulian Sulyap. Dito po sa Elizalde Broadcasting ay muli po mag-uulat sa nagkaganapan dito po sa atin sa ginanap na Semana Santa. Yung pong kahapon ay naging po maayos, maging maaliwalas ang panahon na po, bagamat mainit, pero naramdaman mo yung kapayapaan pagkat nakita po natin ang isang pari nagsakripisyo, bumuhat ng krus. Buhat po sa Isidro Labrador Church na umikot po sa kanyang nasasakupan ng mga lugar. Na po. Yan po ay si Father Pascal Maria Gorgonia ng Parish Priest po ng Isidro Labrador. Ang kanya pong layunin ay taon-taon pong kanyang pong pagbubuhat ng krus ay para po sa kapayapaan po ng mundo. Ang kanya pong mga parishioner na kanya pong paglilingkuran na po sa kanya pong ngayon na panibagong parokya na Isidro Labrador Church diyan po sa Metap na po. Yan po ang ating pong mabait na kaibigan po natin pari. Naging po pari po rin namin yan sa loob po ng 11 taon sa may Santa Monica Church diyan po sa may Dagupan na ngayon po ay pari naman po namin ay si Father Bobby de la Cruz. Si Father Pascal Maria Gorgonia ay matagal na rin po namin naging kaibigan. Sa susunod po na mga ilang buwan, baka dumalan po kami mapunta sa Peña, Francia. Magkakaroon po kami ng pilgrimage na yan po ay bahagi rin po ng kanya pong panata na laging dadalaw at magmimisa sa ina ng Peña, Francia. Bagamat nagkaroon ng pandemya, matagal na rin po hindi po nakapunta ang ating pong kaibigang pare na si Father Pascal Maria Gorgonia dyan po sa Inang Peña, Francia. Sigurado po yan sa darating pong Setyembre, sama-sama po kami na muling pupunta upang magpasalamat sa ina ng Peña, Francia. Nakasama po natin na nagsasakripisyo na ngayon kahapon po na pagbubuhat ng krus si Father Pascal Maria Gorgonia ng Isidro Labrador Church. Yan po okay. Magandang umaga po sa lahat po. Ngayon po ay araw ng Sabado de Gloria. Talagang po napakaluwag ng kalye na po. Mula po sa aming tahan hanggang dito sa aking pong studio na po sa Elizalde Broadcasting, halos 15 minutes lang po ang tinakbo ko pagmumotor. Sa mga tweet talaga pong halos po ang mga tao ngayon nasa mga tahanan, no, nakikinig po ng mga salita ng Diyos, ng mga pinagkakaloob ng ating mga kaparian, mga laiko, na po, mga naglilingkod sa simbahan. Ngayon po ang simbahan ay sarado pagkat mamayang gabi po gaganapin po naman yung pong pagsisindi ng ilaw na po para po sa pagsalubong. Sa umaga naman po yun ng pagkikita na mag-ina na si Jesus at si Maria Magdalena. No po, ang kanyang ating pong hihintayin po yan sa kinabukasan na linggo ng madaling araw na makikita po yung mag-ina. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Mag-ulat na po tayo. No po, una sa ating pong krimen na nagaganap dito po sa ating kapaligiran. No po, ito po, dati po, binanggit ko na po yung mga kaparian na nagkaroon po ng pagkakasala. Bilang tao, hindi po natin maano yan. Kasi tao rin po yan, mahina rin po minsan ng personalidad na po ang kanyang pagkatao. Ito naman po, pastor. Kung dati po, mga kaparian na nabanggit natin ay nakasuhan ng rape, ito naman po, pastor na mahilig manghipo. Ano ba naman yan? Si Jesus ang inyong pinaglilingkuran, pero ang inyong nasa katawan, ay nako po, okay. Bukod po sa Kristyanismo,
dahil po sa pagdemand di umano ng korte sa mga church na member, inaresto po yung isang leader ng religious group sa Palawan dahil po sa reklamong panghihipo. Kinilala ang hinuling church leader na si Pastor Romeo Nunes, 54, ng Jesus Christ of Life Church. Christian to, Christian. Hindi po ito pare kasi po ito'y pastor. Ano po? Naharap po si Nunes sa kasong act of lasciviousness. Ayon po sa ulat, 3 ang nagsampa ng kaso laban po sa pastor. Nireklamo nila ang umano'y panghihipo sa kanila ng pastor sa maserang bahagi ng kanilang katawan. Ano ba naman yan? Pastor, nireklamo nila umano'y panghihipo sa kanila. Hinuli po ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detention Group si IDG Palawan, ang pastor sa Liberty, Barangay Bagong Sikat. Una rito, inaharap ni si Nunes sa kristyasismo na kumulat sa social media. Ang post ng isang Samora Cha na sinasabing nagparigalo pa daw ang pastor ng kotse. Ano? Nagparigalo pa ng kotse? Naglabas na rin ng statement ang Jesus Christ, the River of Life Church para ipagtanggol ang aligasyon ito kay Nunes na batid na tumakbo si Nunes noong nakaraang eleksyon bilang Puerto Princesa City Mayor pero hindi pinalad. Nako. Yun, ginawa pa yata ang kanilang church. No po? Jesus Christ of Life Church na sinira mo, pastor. Bakit? Kasi po, hindi po natin maano, dahil po kasi tao rin po si pastor. Mahina rin po. Ano po? Mahina sa tukso. May mga pari rin po mahina sa tukso. O kaya wag po natin, bahala na po ang Diyos sa kanyang ginawa at yung pong batas na maghahatol sa kanya. Okay! Shoutout muna po tayo kay Chairman Manilto Calyanta ng Barangay 369, Zone 37. Diyan po sa may Blooming Treat. Sa kanyang matamis na mangga. Salamat na marami. Mag-isa kanyang may bahay na si Rosalis de los Santos Calyanta. Maraming salamat po sa inyong pagkakalob sa amin na masarap na mangga. Sana maulit pa ito. Okay! Yung kay Danny Brown Cayetano. Na po, nagtatakbo na po siyang chairman. Diyan po sa Barangay 369 Blooming Treat. Mabait, makatao, walang bisyo. Pang-chairman ito. Sabi nga ng mga kapitbahay, pwede yung maging chairman. Kasi yan ay mga kamag-anak yata ng senador. Okay, Danny Brown, Cayetano, tiyaga-tiyaga lang. At lagi ka mag-iikot, makipag-usap dyan sa yung sa kapaligiran para matuluyan ka ng maging chairman dyan sa Barangay 369. Okay, ulit tayo. Utang ng Pilipinas. Grabe, utang ng Pilipinas, naging trilyon-trilyon. Nako po. Tumaas pa sa 13.75 trillion ang utang ng Pilipinas hanggang nitong pagtatapos ng Pebrero ng taong 2023. Kumpara sa 13.7 trillion nung pagtatapos ng Enero. Sa ulat po ng Bureau of Treasury, nasa mas mataas pa ito ng 54.26 billion dahil po sa net issuance ng domestic securities sa halaga ng utang 31.3% ay galing sa labas ng bansa, habang ang 68.7% ay utang panloob o domestic borrowing. Ayon po sa Bureau of Treasury, ang domestic debt o utang nakuha sa loob ng bansa ay nagkakahalaga 9.44 trilyon o mas mataas ng 57.22 billion. Kumpara sa pagtatapos nitong Enerong taon, resulta ito ng domestic financing na nagkakahalaga ng 55.88 billion at ng 1.34 billion epekto ng pagbaksak ng piso laban sa dolyar. Pagka tumataas yung dolyar, bumabaksak ang ating peso. Lalo yata dumadami ang utang ng Pilipinas. Pero talagang utang. Nababayaran naman yan. Alam natin, magaling naman ating Pangulong, Bongbong Marcos, gumagawa ng paraan na para sa ikabubuti ng kanyang po mga nasasakupang mamamayan dito po sa buong Pilipinas. Gumagawa po yan ng kahit anong bagay para sa alam niya makakatulong para po sa mga hirap ng mamamayang Pilipino. Sige po, Pangulong Bongbong Marcos, gawin niyo po ang lahat ng ikabubuti ng bawat Pilipino pagkat maraming Pilipinong nananalig pa rin po sa inyo
sa inyong mga gagawing kabutihan para po sa pag-unlad ng ating bansa. Lalo na po dyan sa Philippine West Sea, no? Po. West Philippine Sea, yun po. Alam po natin, nagkaroon po ng matinding talagang konting sigalot na po nangyari dyan sa West Philippine Sea. Pero alam natin na patuloy nagiging mahinahon ng ating mga Pangulo. Matibay ang kanyang paninindigan na hindi niya bibigay kahit anumang isang bato na galing sa Pilipinas lang aangkinin ng China. Yan po ang ating magaling na Pangulo na sana itulungan din po natin. Hindi po magagawa ng ating Pangulo ang lahat ng ikabubuti. No po? Kundi po natin tutulungan. Tulong-tulong tayo pagkat isa lang po ang ating bansa. Bansang Pilipinas, tayo Pilipino na magmamahal sa ating bayan. Kaya tandaan po natin yan na lagi po tayong magiging laging kakampi na po sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Okay, uminom lang po ako ng isang mainit na tubig. Salamat, Faith. Okay, shoutout po muli tayo. OPS, Operation Perfect Smile, libreng operation ng bingot. Na po, ito po patuloy na pinahayag ng ating pumbuting Konsehal Distrito 1 na si Konsehal Dr. Irma Alfonso. Na po, yung pong libreng bingot na po na operasyon. Na po, hanapin nyo lang po si Dr. Grace Padilla ng Santa Ana Hospital na po at sabihin nyo po, nire-refer po kayo ni Konsehala Dr. Irma Alfonso ng Distrito 1 at kayo po ay madaling maasikaso pagkat kayo po si Dr. Irma Alfonso ay talaga pong isa po sa mga magagaling na konsehala na talaga pong patuloy ang kanyang programa para sa ikabubuti po ng mga tao, yung po mamayan ng Tondo. Na po, yan, lagi niya po yan ngayon. Lagi niya po yung pinasasabi na lagi po yung bukas, lalo na po yung kanya pong yung kanya pong paglilingkod. Twice a month, no po, meron po siya libreng konsulta, paglibigay ng gamot, konsultasyon na libre. Diyan po sa may Santo Niño Church, no po, puntahan niyo po ang ating magaling na doktora. Umaga po yan, no po, hanggang tanghali. Alam niya po siya, nagbibigay po siya ng serbisyo libre para po sa mga mamamayang alam niya mahirap na lagi po naghahanap ng mga gamot para po sa kanilang po mga pangangailangan. Yung maintenance, no po, yung mga may edad, yan po. Talaga po naman, yan po, tanda po natin, Doktora Irma Alfonso ng Distrito 1. Okay, yan po. Muli, tuloy-tuloy po naman tayo. Punta naman po tayo sa droga. Na po, ang droga ay hindi na po yata, hindi na po matapos-tapos sa ating suranin sa regarding po sa droga. No? Lagi naman alis ang ating PIDEA, kapulisan, NBI, o ano po mga otoridad para po mahinto, mapigilan yung patuloy ng paglaganap ng droga. Ngunit ang droga ngayon ay patuloy lumalaganap kasi po malaking pera. No po? Ang kinikita ng mga nayupak na talagang bibigyan ng sakit ng ulo sa ating mga otoridad. Ayan po yung pong droga, 2 puser, kinalawit. Ako po. Timbog ng 2 lalaki matapos makumpiskahan ng shabu sa bypass operation na ikinasal laban sa kanila sa Marikina City kahapon ng hating gabi. Sa report, nakalap mula sa tanggapan ng Eastern Police District Director Brig General Wilson Asueta, nakilala ang mga suspect na sila Ricardo Palma Santos, 40 anyos, at Reggie Akayan Gumata, 38, kapwa residente ng Mandanday, Marikina, at ayon po kay Major Darwin Guerrero, hepe ng District Drug Enforcement Unit, DEU po, inaresto mga suspect bandang alas 12:30 ng hating gabi. Matapos na maganap ang transaksyon, isang pulis na napanggap na buyer ng droga na kumpiska sa mga suspek ang 3 piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng 16.68 gram ng shabu na nagkakahalaga 113,424 pesos. Kasalukuyan po nakakulong ang mga suspek sa Marikina Police Station Custodial Facility habang hinahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa piskalya
dahil sa paglabag ng Comprehensive Drug Act of 2022. Okay, yan po droga na lagi lang magpapasakit ng ulo sa atin na po sa mga otoridad natin na sana'y mahinto, talagang gumagawa ng paraan para mahinto yan. No? Pero marami pa rin nagpapalusot, lalo po yung mga inchik. No? Kasi wala naman po sa ating mga Pilipino na gumagawa ng shabu, kundi mga China lamang, mga Chinese na po na nagpapasok ng kontrabando sa iba't ibang pamamaraan. Na po, diyan po sa ating paliparan, sa Pantalan, na po. Nakita niyo mga package, pati bitones, nilalagyan ng shabu. No? Ginagawang tsaa. Hindi po magagawa ng Pilipino yan dahil diyan hindi naman ganun masyadong malawak ang kaalaman ng mga Pilipino. Ngunit yan po ay may nasa likod, no? Yung chick na talaga sila nagtitimpla, na gumagawa ng shabu. Kasi po, nung nandun po ako, nagko-cover po ako dyan sa Presinto 11, nung dating si Colonel Yabut pa po ang station commander, na nagkaroon po kami ng kinubkob na isang gumagawa ng shabu dyan po sa may Arangke. Akalain mo ba sa loob ng cabinet, gumagawa ng shabu, inchik. Isang maliit lang na shilane. Makikita mong galing ng China. Gumawa ng shabu. Pero yun po nahuli. Yan po Talaga po pagka masama ang ginagawa ng isang tao, hindi po rin magtatagal yan, hindi rin po magtatagumpay. Mahuhuli pa rin po yan. Okay, shout out po muli tayo doon po sa pamilya Sarmiento, dyan po sa may Baliwag, Bulacan. Si Patrick na isang seaman at Rhea isang pungan hindi po ako nagkakamali, ito po yung nurse dyan po sa may Quezon City. Sarmiento family, ang kanyang anak po na si Alea at si Primo. Na po, magandang umaga sa inyo po nga mag-asawang Sarmiento, Patrick and Rhea. Na po, ang kanyang ina na ngayon po ay nasa Saudi. Na po, magandang umaga po rin po sa inyo. Okay, muli mag-ulat po tayo. 5 pixel. Nako po. 5 pixel. Buhat naman po ito sa LTO. Hindi po pixel po. 5 pixel sa LTO. Land Transportation. Ano po? Huli. Arestado 5 pixel sa operation ng Criminal Investigation Detention Group, CIDG, sa Land Transportation Office, LTO. Nito Miyerkules, March 29, sa harap po ng Navaliches District Office nito sa Quezon City. Mismong si LTO Assistant Secretary Jose Arturo Tugade at ang Executive Director na Giovanni Lopez ang nagpanggap na aplikante at lumapit sa picture na nasa harap ng opisina ng Navaliches. Na po, kami po ay nag-disguise nung araw na iyon, nais po namin makita person sa opisina. Batay po sa complaint na natanggap namin, tumambay kami sa opisina at talagang napakaraming picture ani Tugade. Sa sila sa gawang ng media briefing sa LTO, Central Office sa Quezon City, dagdag pa niya, inaresto rin ng mga tauhan ng CIDG Quezon City ang iba pang picture sa harap ding ito ng LTO Navaliches District Office. Ani ni Tugade, ang 5 akusado ay naharap po sa reklamong paglabag sa Republic Act 9885 o Anti-Red Tape of Act 2007. Malibang po sa pag-aresto sa mga picture, sinabi po ni Tugade na sinuspinde at inalis muna sa pwesto ang pinuno ng Navaliches District Office upang bigyan daan ang investigasyon. Hindi tinukoy ni Tugade ang pagkakinalang ng mga akusado maging ang Navaliches District Office head. Hindi niya rin pa binulgar. Tinago niya pa rin po. Ano po? Dahil po, malaking bagay po yan para po sa pagbabago niya po sa mga LTO niya po sa Navaliches, no po, na talaga pong talamak din. No po. Diyan din po sa may, basta LTO, no po, marami po diyang picture na nagkalat, na sumasalubong, nag-aalok ng kanilang serbisyo, ngunit kapalit niyan, baka yung pong makuha nyo, hindi po original, no po, pero bakit lumulusot? Baka po meron niyang kakuntsaba sa loob. Kaya hirap na hirap din po ang ating pong sekretary dyan po sa LTO na yan. No po. Sana mawala na rin po yan para maging maayos na rin po yung mga kumukuha ng mga driver license. No po.
Okay, mga renewal ng kanilang pong mga lisensya. Okay! Ito naman po sa krimen na po. Ang krimen, sanhi po ng Rido. Ang Rido, alam ko ito sa Mindanao, mga tungkol po sa mga lupa-lupain. Ano po? Okay. 3 patay. Patay sa Rido sa Maguindanao ang 3 gunmen sa encounter sa pagitan ng nag-away na mga pamilya. Yun po, ha? Rido kasi ito, mga may pamilya. Talagang ubusan to ng pamilya, yung Rido. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, sinabi ni Captain Giuseppe Tamayo, Ampatuan Municipal Police Chief, na sumiklap ang laban nitong Martes ng gabi at nagpatuloy hanggang sa dakong alas 3 ng hapon nitong Miyerkules. Napakahabang bakbakan. Po, ubusan talaga ng lahi. Kabilang mga mag-away sa mga pamilya sa Moro Islamic Liberation Front, MILF, base sa base commands na matagal na nag-iilangan dahil sa lupa o territorial control na malawak na lupain sa Barangay Kapimpilan ang Pantuan base kay Tamayo. Base po ito kay Tamayo dahil dito lumikas po halos ang 100 pamilya sa ligtas na lugar at pansamantalang nanatili sa Municipal Gymnasium. Inihayag ni Tamayo na sinisikap ng MILF official na pigilan ang paglala ng kaharasan sa miyembro nito sa nasabing lugar. So sila rin pala nagpapatayan dahil sa lupa. Opo. Talagang ganun po yan sa may Maguindanao, nagkakaroon po ng problema. Yan po problema dyan sa Rido. No po. Talagang ubusan po yan ng pamilya. Yan po sa Maguindanao. Sana matigil din po yan kasi ano mayayari kung magpapatayan kayo dahil sa lupa. Pag patay kayo pare-pareho, sino makikinabang sa lupa nyo? Sana pag-uusap, magkasundo, maghati, o ano mapag-usapan para sa kapayapaan. Hindi po yung sa pagiging sakim sa lupa ng yung gustong makuha. Kasi magkakamag-anak kayo. Magkakamag-anak. At kayo magpapatayan dahil lang sa lupa o mga mana-mana. Pagkat yung mana dapat iniingatan, pinagsusumikapang mapaunlad, mapalaki. Ay nako, yung tungkol po yan sa Rido po yan. Kasi yun po, traditional na yata nila yan sa Maguindanao. Pag nagkaroon ng di pagkakaunuan, dala nung bagay na yan, talaga pong dadanak ang dugo at magkakaubusan ng lahi o angkan. Yan po okay. Magandang umaga pa rin po sa inyo. Ang oras po natin ngayon ay alas 11 at 13 na po. Malapit na po ang tanghalian. Mukhang hindi pa yata kami mga nag-aalmusal. Opo, pagkatapos natin pong pag-uulat, sama-sama po kami magpapainit sa isang mainit na kape. Buhat po dito sa Elizalde Broadcasting. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat. Shout out po sa Barangay 369. Buhat po kay Kagawad, Ricky Abad, Mercy Runas, Jennifer Benitez, Big Salyongko, at yung po magaling natin na XO, si Ramon Mansiliana, at magaling pong tanod na si Nestor at si Jonathan Calma. Yung po mag-ina na magaling din po na patuloy na tumutulong dyan po sa Barangay 369. Si Tresurera Malu Malyari at yung kanyang pong anak na si Nicole, Secretary Nicole Kongko. At speedy recovery po doon po sa kapatid ni Mr. Kongko na si Imelda Kongko na alam ko ay patuloy na nagpapagaling dyan po sa may USD. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Muli, doon po tayo sa krimen. Mag-asawa, ninakawan na, ginahasa pa si Mrs. Alak ng hapon itong, sana nagnakaw ka na lang, hindi mo na pinatat, ginahasa pa ang may bahay. Pinatay pa sila. Wala nang buhay ang mag-asawang senior citizen. Nako, senior citizen pa. Kung saan sinasabing ginahasa pa ang babae na matagpuan sa kanilang bahay sa Davao City. Sa report, alas 4 ng hapon na matagpuan ng isang saksi na wala ng buhay ang mag-asawa na kinilalang sila Ebelinda, 60 anyos, at si Modesto Gumapak, 66 anyos.
ng Purok Durian, Barangay Kiluskusan, Bansalan, Davao del Sur. Nadatnan ng pulisya. At kung saan sinabing ginahas ang babae na matagpuan sa kalambahay sa Davao City. Sa report, alas 4 po ng hapon na natagpuan ang isang saksi na walang buhay ang mag-asawa na kinilalang sina Ebelinda, 60 anyos, at Modesto Gumapas, 66 anyos, ng Durian, Barangay Kiluskusan, Bansalan, Davao del Sur. Nadatnan ng pulisya si Modesto na nakahandusay sa kama sa loob ng bahay habang si misis nito ay naliligo sa sariling dugo sa labas ng bahay. Nakataob at walang saplot pang ibaba. Paniniwalaang ginahasa ito ng salarin at ayon kay Police Captain Orlando Odalbe, pagnanakaw ang tinitigan nitong motibo sa krimen dahil bago pa lang ito nagbenta ng kopra ang mag-asawa. Natagpuan sa crime scene ang nagkalat ng mga hinilangkat na gamit ng biktima. Nagpapatuloy po ang hot pursuit operation ng pulisya laban sa larin sa nakalagak sa Brillantes Funeral Homes sa R. de los Clentos Street, Poblacion 1, Bansalan, ang barangay ng mga biktima. Sa naman sa mga nagnanakaw, huwag na kayong pumatay, magnakaw na lang kayo kasi talagdagang buhay yan, hindi na po maibabalik ang buhay ng tao. Ninakawan nyo na, okay na, ninakawan nyo na, pero patayin nyo pa, naku po, doble-doble na. Kawawa naman yung mag-asawa, no? Ninakawan na, pinatay pa, ginahasa pa yung kanyang asawa. Nako. Okay, doon naman po tayo sa barangay kasi po ang barangay masyadong mainit na po. Patuloy po, umiinit ang talakayan regarding po sa barangayan. No po, yan po Hindi forget na sa laging chairman kayo o kaya SK chairman o kagawad, hindi nyo wala po kayong karapatan na mabuso sa inyong panungkulan pagkat yan po ay pansamantala lamang. Po. Hindi po yan permanente na kayo nakaupo. Na po, dating araw kayo hahatulan dahil po sa inyong mga ginagawa, yung mabuti o masama, ang inyong naipunla. O ito okay. Lango sa alak, SK. Gateway School, Binangga. Pinaiimbestigahan ng provincial government ng Davao del Norte ang nangyari sa road crash na kinasangkutan ng ex-officio member gamit ang provincial government vehicle. Ginagamit pa pala yung pansarili mong yung mga sasakyang pang-gobyerno. Una na napahayag ang pagkadismaya si Davao del Norte Governor Edwin Hubahid dahil po sa whitewash umano ni Davao del Norte Sangguniang Kabataan SK Federation President Emerson Dave Silutan sa pangyayari. Sa blatter report mula po sa Civil Security Unit CSU, madaling araw ng Marso 21, lula ng Provincial Government Vehicle si SK Federation President Emerson Dave Silutan at ang dalawang kasama na sila James Sarukan at Patrick Dibamanding. Nang bumaga ito sa gate ng Suay Baguio Rina Elementary School na sa Masugpo North, Tagum City. Si SK Federation President Emerson Dave Silutan at dalawang kasama na si James Sarukan at Patrick D. Mabanding na bumaga ito sa gate ng Suay Baguio Rina Elementary School sa Magugpo, North Tagum City. Parehong lasing umano si Silutan at si Sarukan na nagmula pa sa Davao City. Nang mayari ang insidente, bagay na pinagbulaan naman ni SK Fed President sa ngayon, nagbigay ng direktiba si Davao del Norte Governor Edwin Hubahid na paimbestigahan ng pangyayaring insidente ng mga lamang tinangkapang tabunan at imanipula ang pagpapatuloy ng pag-imbestigasyon ng kapulisan. Nitong Miyerkules, kasabay ng regular session, humingi ng tawad si SK Fed President Silutan at pag-ako sa gastusin para po sa nasirang gate na naturang paaralan. Ayun naman pala, ang mabuti, marunong kang tumanggap ng kamali at humingi ng pasensya o dapat mong bayaran sa iyong nagawa. Pero yung pagkakamali, alam mo kung bakit?
Dahil nagkamali ka sa iyong mga ginawa, pati hindi mo dapat gamitin sasakyan, ginagamit mo pang personal. Lasing pa kayo, dapat ikaw maging huwaran, maging modelong kabataan sa iyong mga nasasakupan, ngunit isa ka naman sumisira sa iyong pagkatao. Hindi porket SK ka, lahat ay karapatan mo. Meron din po kayong dapat mga bagay na dapat nyo pong ingatan. Yun po. Kasi po tinitingala kayo bilang isang SK chairman ng mga kabataan na iniidolo kayo. Kung ganyan kayo, paano kayo iidoluhin? Yan, maging aral sa inyo at baka ikaw pa yung maging sanhi ng inyong pagkatanggal bilang isang SK dahil sa yung nagawang kasalanan. Okay. Shoutout muna po tayo sa Couples for Christ Santa Monica Chapter WA2C. No po, kahapon sama-sama po kaming umilaw diyan po sa may santo ng San Juan, no po, nagrosaryo, no po. Umikot kami sa buong nasasakupan ng Santa Monica Church. No po, sama-sama po kami. Okay, mamayang gabi po naman, magkikita-kita uli po kami at hanggang kinabukasan para po sa salubong ng ating Panginoon at ang kanyang pong ina. Yan po bukas po ng umaga yan, madaling araw. Magkita-kita tayo, yung pong Couples for Christ Community, yan po sa may Santa Monica, chapter WA2C. Yan po, ang aming pong kura paroko na si Father Bobby de la Cruz. Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 11:22 na po ng tanghali. Tanghalian na po talaga. Ano po? Sana po tuloy-tuloy ang lahat po ng mga Pilipinong pamilya meron po sa hapagkainan, meron po pagsasalusaluhan. Ano po? Tuloy na po, napakahirap pa rin po ng ating pong pamumuhay sa kasalukuyan dahil po ng pandemic na halos po nagbigay sa atin po ng pagkagupo. Ano po? Nawalan ng mga trabaho, nawalan talagang mga paninda. Ano po? Ang laki ng pagbabago. Ngunit matatag at matibay ang Pilipino na harapin ang lahat po ng mga dumarating pagsubok sa buhay. Ang Pilipino na tiling matayo, matatag, pagkat nananalig sila, pagkat siya po ay nananalig kay Jesus, na lagi pong gagabay, papatnubay sa araw-araw natin pong pamumuhay. So, lahat po tayo, dapat po matuto, magpurit, magpasalamat sa araw-araw po natin pamumuhay. Kasi wala po ang ating magiging sandigan. No po, manalig magtiwala lang po tayo. Hindi po kita nanalangin tayo, agad-agad ibibigay sa atin ang lahat po nating kahilingan. Hindi po. Hinihintay pa rin po yan kung po ikabubuti ninyo. At hindi ko agad-agad to ibibigay ng ating Panginoon. Basta manalig po tayo sa ating pinagdarasal, natatanggapin natin ito pagdating ng araw o biglang-bigla lamang makikita mo, narayan na. Ang patandaan po natin yan, lagi po tayo magpurit, magpasalamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay! Yung eleksyon po, balik naman po tayo sa eleksyon. Nako, malayo pa rin po ang eleksyon. Nako. Okay, malayo po ang midterm election sa 2025 pa po. Pero napakainit sa barberya, sa mga kanto-kanto, yung mga standby na nagkukwentuhan, naghahaka-haka, no po. Pero pinag-uusapan na po sa Maynila, ang tatakbong mayor laban sa kasalukuyan ng ina na lungsod na si Hanil Lacuna, kahit po sa mga barberya po, sinasabi ka po, maging sa porsyento o sa mga kanto-kanto, no po, yung mga nakahubad ng mga tao, nakashort, no po, tawanan, harutan, hanggang sa mauwi sa pagkusino mga napupusuan na sa darating na susunod na eleksyon. Ay matulog ang pagtakbong mayor ng Maynila na graduating senadora na si Amy Marcos. Ang super ate ni Pangulong ay matulog na tatakbong mayor sa Maynila. Ang graduating senadora si Amy Marcos, ang super ate ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakatandem daw ni Amy ay si Atty. Alex Lopez na tinalo ni Lacuna sa nakaraang eleksyon. Pwede maganap at mangyari ito kasi wala na magandang pupuntahan si Amy Marcos pagkatapos ng kanyang termino sa Senado, kundi ang Maynila, kung saan meron silang central house. Kapag natuloy si Amy sa Maynila, ano-anong pamamaraan at diskarte na gagawin ni Lacuna at ni Isko. O yan po Tanda po natin na malayo pa ang eleksyon, ngunit mainit na mainit. Ano po?
yung pangkwentuhan, yung pong mga tao sa kapaligiran. No? Na may kanya-kanya na mga bata yan, na ako si ganito, ako si ganun. Ako po ingat-ingat po kayo sa eleksyon, kasi ang eleksyon ay isang araw doon po yan, yung pong pagsasamahan nyo bilang magkaibigan, magkumpare, habang buhay yan. Magkakaroon kayo ng alitan hanggang sa mauwi sa hindi pagkakasundo bilang magkumpare. Okay Uli, balik po tayo sa droga. Alas 11:26 na pala po ng umaga. Meron pa po akong 4 minuto. Na po, eto po, balik po tayo sa droga. Shabu at baril. Shabu naman at baril. Nakakumpiska 4 milyong shabu at 1 baril ang nakakuha sa isang high-value individual HBI sa droga sa City Police Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, San Pablo City. Sa lalawigang ito, kinilala ang suspect na si Dan Hill, residente ng San Pablo City. Sa ulat, alas 4:03 ng hapon nang nagsagawa ng drug bust operation ang Anti-Narcotics Operative ng San Pablo City laban sa suspect. Kumpiska suspect ang 4 na plastic sachet naglalaman ng shabu na may bigat na 600 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 4,140,000. Inahanda na po ang kaso laban po sa suspect. Kita mo halaga? 4 million. Paano hindi magaganyak? Mga hinayupak na yan, mga pusher na yan. No? Sana matigil lang po. Talaga po yan, talagang sakit ng ulo ng ating pong bansa. No? Lalo po sa mga otoridad na nagsusumikap, mapaayos, mapaganda ang ating bansa. No? Ngunit patuloy pa rin lumalaganap yan pong droga na yan na sumisira sa kabataan, sa pamilya, sa individual. Pag yun po yung pinasok nyo yung pong droga, nako po, para nyo na rin hinatulan yung sarili ng kamatayan. Wala pong ibubunga yan, kundi sirain ang iyong dignidad, sirain ang iyong personalidad. Kaya, dapat, iwasan nyo po yan. Yan po'y demonyo ang droga. Iwasan po natin, hindi po yan makakangita, hindi po yan makakatulong sa ating buhay. Pati pagsasama nyo mag-asawa, masisira at pati inyong pamilya. Yan po iwasan po natin yung droga na yan. Devil po yan. Ano po? Devil sa buhay po ng tao. Okay! Muli ang iyong lingkod, Dennis Tonelo Sulyap, pasamantala po mamamaalam, babalik sa susunod ng Miyerkules, pagkat sa Lunes po, meron po kaming coverage na po aming po CEO na si Tita Mel Elizalde, doon po sa may Pasig. So, galap po tayo magkita-kita sa darating pong Miyerkules. Ang inyong lingkod, Dennis Tonelo Sulyap, so, dito po sa Elizalde Broadcasting. Okay!